Isipin mo kung isang araw ay makatagpo ka ng isang pintuan na konektado sa ibang mundo at lahat ng gamit o kasanayang matutunan mo roon ay maaari mong dalhin pabalik sa totoong mundo. Nagsisimula ang kwento sa isang dalagang inaabala ng ilang lalaki. Ngunit makikilala natin si Yuya, isang binatilyong nagtangkang ipagtanggol ang dalaga. Tinawag siyang mataba at pangit ng mga lalaki at sa huli ay binugbog siya. Dumating ang pulis kaya nagsitakbo ang mga lalaki. Nagpasalamat ang dalaga kay Yuya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya at umalis. Malalaman natin na tinuruan siya ng kanyang lolo na laging maging mabait at tumulong sa nangangailangan. Pagdating niya sa bahay, makikita na puno ito ng mga graffiti na may masasamang salita laban sa kanya. Mula pagkabata, palaging inaapi si Yuya. Pati ang sarili niyang mga magulang ay masama ang trato sa kanya dahil sa paniniwalang magaganda ang kanyang mga kapatid. Ngunit siya ay pangit. Nang siya ay pumasok sa high school, lalong lumala ang pambubuli sa kanya. Binubugbog siya sa eskwelahan. Tanging ang kanyang lolo lamang ang nag-aruga sa kanya at laging nagpapaalala na ang kabaitan ang magdadala ng tunay na kaligayahan. Sa kalaunan, namatay ang kanyang lolo, ngunit iniwan sa kanya ang bahay at lahat ng ipon nito. Sinubukan ng kanyang mga magulang na kwestiyonin ang testamento, ngunit sa huli, si Yuya pa rin ang nakatanggap ng lahat. Kaya tuluyan siyang iniwan ng kanyang pamilya. Ngayon ay mag-isa siyang namumuhay at nagtatrabaho ng part-time habang nag-aaral. Nagtatapos siya ng junior high school, ngunit sa kanyang yearbook, puro masasamang komento lang ang nakasulat tungkol sa kanya. Habang papalabas siya, hinarang siya ng mga nambubuli sa kanya. Sinabi nila na kahit pa magtapos siya, siya pa rin ang kanilang utusan. Sinabi ni Yuya na kailangan na niyang pumasok sa trabaho, ngunit binugbog na naman siya. Nakita pa ito ng kanyang kapatid na lalaki at babae, ngunit nanood lang sila mula sa malayo. Pagdating niya sa trabaho, napuno na ng galit ang kanyang amo sa pagiging late niya at sinabihang huwag nang bumalik. Sa bahay, malungkot siyang kumain mag-isa. Nang tumingin siya sa salamin, nagwala siya at sinira ito. Iniisip na wala nang magbabago sa kanyang buhay, kahit pa siya ay nagtapos. Nang suntukin niya ang pader, biglang bumukas ang isang lihim na silid. Maraming kakaibang gamit sa loob at inisip niyang mga alaala ito ng kanyang lolo mula sa paglalakbay. Nakakita siya ng kakaibang pinto at nang buksan niya ito, dinala siya nito sa isang misteryosong silid. Natakot siya nang lumitaw ang isang notifikasyon. Habang binabasa niya ito, nalaman niyang ang pinto ay konektado sa ibang mundo. May mga notifikasyong nagsasabi ng iba't ibang kakayahang pwedeng gamitin, tulad ng pag-iimbak ng mga gamit at kung sino ang pwedeng gumamit ng pinto. Bagamat naguguluhan siya, inisip niyang parang laro ang sistema, kaya't tiningnan niya ang kanyang status. Laking pagkabigo niya nang makita na sobrang baba ng lahat ng kanyang stats. Habang tumitingin siya sa paligid, napagtanto niyang totoong nasa ibang mundo siya. Nakakita siya ng isang sulat sa mesa. Sa una, hindi niya ito mabasa. Ngunit dahil sa taglay niyang language skill, naunawaan niya ito. Nalaman niyang ang dating may-ari ng bahay ay isang dakilang pantas, sage, na malapit nang mamatay. Kaya iniwan niya ang lahat sa sinumang makakakita nito. Ang bahay ay pinoprotektahan ng mahika, kaya tanging ang tunay na may-ari lamang ang makakapasok. Nakatagpo siya ng maraming sandata sa loob. Habang sinusuri ang mga ito, natuklasan niyang napakamakapangyarihan ng mga ito. Lumabas siya at sinubukang gamitin ang espada. Nadapa siya, ngunit natuto siyang gumamit ng basic sword skill. Nagsanay siya gamit ang iba't ibang sandata
at nakatanggap ng maraming kasanayan, ngunit nananatiling level 1 ang kanyang stats. Nagtaka siya kung paano ito mapapataas. Inilagay niya sa imbakan ang mga sandata, ngunit biglang may halimaw na umatake. Natakot si Yuya, ngunit napagtanto niyang ligtas siya dahil protektado ang bahay. Isa itong level 300 Bloody Ogre. Binangga nito ang magic wall at sinubukang gamitin ang isang puno upang pasukin siya, ngunit nabigo ito. Naisip ni Yuya na subukan niyang lumaban, kaya't inihagis niya ang kanyang sibat na tumagos sa halimaw at pinatay ito sa isang tira lang. Bumalik ang sibat sa kanya at nawala ang halimaw na nag-iwan ng maraming gamit. Bigla siyang umabot sa level 100 at nagulat sa kanyang stats. Matapos i-allocate ang lahat ng points, nagpahinga muna siya. Nang paalis na siya, lumitaw ang isang opsyon para makuha ang pera mula sa mga gamit ng halimaw. Nagtaka siya, ngunit tinanggap ito. Kinagabihan, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Pagkagising niya, napansin niyang nag-iba ang anyo niya at hindi na magkasya ang kanyang mga damit. Hindi niya maintindihan ang nangyayari at sira pa rin ang salamin niya, kaya naghanap siya ng damit. Nakakita siya ng mahiwagang damit sa bahay ng pantas na kusa itong nag-a-adjust ng sukat at nagbibigay pa ng bonus na kakayahan. Nagtaka si Yuya kung sino nga ba talaga ang pantas. Habang naglalakad sa hardin, inatake siya ng isang level 200 slime monster. Ngunit kalmado na niyang kinuha ang kanyang sibat at agad na pinuksa ang halimaw. Nag-drop ito ng coffee slime at isang bihirang kwintas na may kakayahang ibalik ang kanyang magic power. Muli siyang nag-level up at nakakuha ng presence detection skill at umabot na siya sa level 150. Sinubukan ni Yuya ang kaunting coffee slime at laking gulat niya dahil masarap pala ito. Nagpasya siyang gamitin ang bahagi ng kanyang kinita para bumili ng bagong uniforme. Iniutos niya itong ihanda bago magsimula ang high school. Mula noon, araw-araw siyang pumupunta sa kabilang mundo at unti-unti na niyang nagustuhan ito. Halos makalimutan na niya ang kanyang depression. Nagsanay siya at sinubukang matutunan ang lahat ng makakaya tungkol sa mundo roon. Isang araw, inatake ang kanyang bahay ng isang elite goblin, pero ibang-iba na si Yuya. Mahusay na niyang hinarap ito gamit ang kanyang mga kasanayan at tuluyang napuksa ang goblin. Lumipas ang panahon at dumating ang simula ng high school. Lahat ay agad na nahumaling sa kanya. Pati ang kanyang mga kapatid ay tila humanga sa kanya. Sa klase, nilapitan siya ng dati niyang mga nambubuli, ngunit hindi nila siya nakilala at inakalang bagong estudyante siya. Nang sabihin niyang siya si Yuya, lahat ay nagulat at hindi makapaniwala. Nang pumunta siya sa banyo, laking gulat niya nang makita ang sarili sa salamin sa unang pagkakataon mula nang siya ay magbago. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng kanyang kapatid na lalaki at babae at tinanong kung ano ang ginawa niya para magbago ng ganoon. Tinawag pa rin nila siyang talunan. Ngunit biglang huminto ang isang limusin at bumaba ang dalagang tinulungan niya noon. Nagtaka siya kung sino ito at pinaalala nito sa kanya kung paano siya iniligtas ni Yuya. Nagtaka siya kung paano nalaman ng dalaga ang kanyang pangalan at sinabi nitong sinadya niyang hanapin si Yuya upang makapagpasalamat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kaori. Tinanong niya si Yuya kung interesado ba itong pumasok sa Jose Academy, na agad niyang nakilala bilang isang eskwelahan para sa mga super elite. Doon nalaman natin na miyembro si Kaori ng Student Council at ang kanyang ama ang chairman ng akademya. Flattered si Yuya sa alok, ngunit inisip niyang hindi siya matalino para makapasok sa ganoong eskwelahan.
biglang sumingit ang kanyang kapatid at sinabing gusto rin nilang pumasok at mas magaling sila kay Yuya sa academics at sports. Ngunit tumanggi si Kaori dahil nilalait nila si Yuya na siya namang kanyang tagapagligtas. Ibinunyag ni Kaori na inimbestigahan na niya ang dalawa at alam niya ang masasama nilang ginawa kay Yuya. Sinabi pa ni Kaori na sa kanilang akademya, mas pinahahalagahan ang personalidad kaysa academics lamang, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Inimbitahan siya ni Kaori na silipin ang paaralan, kaya dinala siya nito, habang gulat na gulat ang kanyang mga kapatid. Pagdating nila sa akademya, nakita nila ang isang kilalang paaralan na punong-puno ng magagaling na estudyante. Nakilala ni Yuya ang chairman na si Tsukasa, na nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang anak. Sinabi ni Yuya na wala iyon, ngunit giit ni Kaori. Siya lamang ang tumulong sa kanya. Inimbitahan siyang pumasok sa paaralan at inalok pang bayaran ang matrikula bilang pasasalamat. Nag-alinlangan si Yuya, iniisip na hindi siya babagay roon dahil puro henyo lang ang tinatanggap. Ngunit sinabi ni Tsukasa na ang mga henyo ay mga ordinaryong taong natutong magtrabaho ng matalino. Para kay Yuya, likas na matalino ang mga ito. Sinabi ni Tsukasa na ang bawat isa ay may sariling talento at sa pamamagitan ng hamon at kasiyahan, matutuklasan niya ito. Dahil bata pa siya, inalok siyang subukan muna ang paaralan sa loob ng isang araw. Pumasok si Ging sa WADA at ipinakilala siya ni Tsukasa bilang isang kilalang siyentipiko. Ngunit kilala rin ang kanyang klase sa pagiging madaling intindihin. Habang naghahanda para sa klase, kabado si Yuya na baka hindi siya makasabay. Pero inisip niyang wala na sigurong mas malala pa kaysa sa dati niyang paaralan. Tinawag siya at ipinakilala ang sarili. Lahat ng estudyante ay tila nagulat. Inisip niyang baka masama ang iniisip nila tungkol sa kanya. Pero ang totoo, namangha sila sa kanyang kagwapuhan. Umupo siya sa likuran at nakishare ng libro sa katabi niyang babae. Ngunit medyo malamig ito sa kanya, kaya inisip niyang ayaw na agad sa kanya. Nagtaka si Kaori kung babagay ba si Yuya sa klase. Ngunit habang lumilipas ang oras, napagtanto ni Yuya na normal lang naman pala ang klase. Maliban sa mas aktibo at masigasig ang mga estudyante sa break time. Maraming estudyante ang lumapit sa kanya. Nagtatanong kung siya ba ay isang idol o may girlfriend na. Isang estudyante na si Reo ang pumigil sa kanila at dinala si Yuya sa kantin para kumain. Namangha si Yuya sa menu at sa pagkaing libre. Parang panaginip para sa kanya. Umupo sila kasama si Shindo at nagsimula silang pag-usapan ang anime. Nagulat si Yuya. Pareho pala sila ng hilig. Habang kumakain siya, napansin niyang tinitingnan siya ng lahat at inisip niyang dahil ito sa kakaibang uniforme niya. Tinanong siya ni Shindo kung miyembro siya ng anumang club, ngunit sinabi ni Yuya na wala pa. Wala rin si Ryo sa club dahil magaling siya sa lahat ng sports at hirap pumili ng isa. Ibinunyag ni Shindo na miyembro siya ng gaming club. Nagtaka si Yuya na may video game consoles sa paaralan, ngunit sabi ni Shindo ay ayos lang basta't hindi sa oras ng klase. Habang pinag-uusapan nila ang video games, naging mas komportable si Yuya sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, nakipagkita siya kay Tsukasa at inamin na nag-enjoy siya. Nagpasya siyang pumasok sa paaralan. Paglabas niya ng silid, nasalubong niya si Kaori. Tinanong siya nito kung papasok na siya sa paaralan. Sinabi niya ang kanyang desisyon at natuwa si Kaori na nagpasya siyang manatili. Inimbitahan siya ni Kaori na sumama pagkatapos ng klase. Nagpunta sila sa mga tindahan sa isang sikat na lugar. Nagtaka si Yuya kung
Doon ba siya madalas tumambay kasama ang mga kaibigan? Pero sinabi ni Kaori na bihira siyang lumabas dahil may pag-aalinlangan ang mga tao tungkol sa kanyang pamilya at ama. Pero sabi niya, iba si Yuya. Kinabahan si Yuya, kaya inimbitahan niyang subukan ang crepe shop. Nang makita niya ang presyo, natuwa siyang may pera siya mula sa kabilang mundo. Habang kumakain sila ng crepe, nag-enjoy sila. Gusto pang subukan ni Yuya ang ibang lasa, pero naisip niyang baka bumalik ang dati niyang anyo kung sobra ang kain. Tinanong niya si Kaori kung paano siya nito nakilala kahit ibang-iba na ang itsura niya. Sabi ni Kaori kahit pumayat siya, kilala pa rin niya ito dahil pareho pa rin ang mga mata. Inalok niya si Yuya ng kagat mula sa kanyang crepe, kaya't kumagat ito ng may konting hiya. Naramdaman ni Kaori ang pagkapahiya ni Yuya, kaya inalok din niya ito ng kagat at tinanggap niya ito. May mga babaeng estudyanteng nakakita sa kanila at naisip na ang cute nilang tignan. Kinagabihan, nagpasya si Yuya na bumalik sa kabilang mundo. Isinuot niya ang kanyang buong armor at pumasok sa loob. Hinarap niya ang mga halimaw. Kahit natatakot pa rin, nilabanan niya ang mga ito at na-level up siya hanggang level 235. Kaya naisip niyang umalis ng bahay para maghanap ng mas malalakas na halimaw. Habang naaalala ang mga karanasan sa akademya, gusto ni Yuya ng bagong hamon. Ngunit habang palabas siya ng gate, bigla niyang narinig ang isang sigaw. Mabilis niyang hinugot ang kanyang sibat at tumakbo papunta roon. Dumating siya sa isang lugar kung saan maraming sundalo ang brutal na pinatay. Nakita niya ang isang halimaw. Isang level 200 Goblin General. Alam niyang mapanganib ito, pero nakita rin niyang may isang babae sa likod nito. Inihagis niya ang kanyang sibat, ngunit napigilan ito ng goblin. Gayunpaman, biglang bumagsak si Yuya mula sa itaas at tinapos ang goblin sa isang malakas na suntok ng paa. Lumapit siya sa babae, pero bigla siyang tinawag nito. May isa pang goblin sa likod niya. Tinamaan siya at natalsik. Napansin niyang mas mabilis at mas malakas ito kaysa sa kanya. Pero hindi sumuko si Yuya. Naalala niya na may iba pa siyang lakas. Gumamit siya ng sibat upang tumalon sa ibabaw ng goblin. Pagkatapos ay bumunot ng pana at nagpakawala ng sunod-sunod na pana. Pagkatapos bumunot siya ng espada at pinaghati ang goblin sa dalawa. Nilapitan niya ang babae at nag-isip kung may iba pang tao sa mundong iyon. Pero nawalan ng malay ang babae. Narinig niya ang mga paparating na lalaki. Kaya gumamit siya ng invisibility skill para umiwas. Dumating ang mga kabalyero at nalaman nating ang babae ay si Prinsesa Lexia. Pagbalik sa bahay, naalala ni Yuya ang nangyari at nag-alala kung maayos ba ang lagay ng dalaga. Pero inisip niyang ligtas na siya dahil may kabalyerong dumating. Napansin niyang marumi na ang kanyang damit, kaya naisip niyang bumili ng bago. Dahil may pera na siya mula sa kabilang mundo, pumunta siya sa mall. Habang naglalakad, tinititigan siya ng mga tao. Iniisip na isa siyang artista o modelo. Ang suot niya ay may enchantment para manatiling malinis, pero gusto niyang magkaroon pa ng iba't ibang damit. Samantala, sa isang studio, nagagalit ang direktor sa manager ng isang modelong si Sho na hindi pa dumarating. Tumawag si Sho at sinabing paparating na siya. Pero galit ang direktor dahil sinasayang nito ang oras ng lahat. Lalo na si Miyu, ang isa pang modelo na matagal nang naghihintay. Ang tema ng photoshoot ay couple, kaya hindi ito pwedeng gawin na wala siya. Habang iniisip ng direktor kung anong gagawin, napagpasyahan niyang maghanap ng pamalit sa mall. Sa kabilang banda, si Yuya ay nalulula sa dami ng pagpipilian sa mall. Nilapitan siya ng ilang babae at inakala niyang sales pitch iyon.
Nagtanong sila tungkol sa kanya at nag-alok na tulungan siyang mamili. Ayaw ni Yuya na mapahiya sila kaya maayos siyang tumanggi. Nabigla ang mga babae at kinilig pa sa kanya. Pero nag-isip si Yuya kung tama ba ang naging pagtrato niya sa kanila. Hirap ang direktor sa paghahanap ng kapalit pero hindi siya sumusuko. Nadaanan nila si Yuya at agad siyang napansin ng direktor. Nilapitan siya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Kabado si Yuya pero inalala niya ang mga taong umaasa sa kanya noon kaya pumayag siyang maging model. Ginampanan niya ang papel ng boyfriend sa photoshoot. Nagsuot ng iba't ibang kasuotan at pose. Sinabihan siya ng direktor na magmukhang mas sexy. Pero hirap si Yuya. Pinalakas naman ni Miyu ang loob niya. Sinabing mahusay na siya para sa unang beses. Nabighani si Yuya sa kagandahan ni Miyu. Habang lumalapit si Miyu sa kanya, napansin ng direktor na parang matigas pa rin ang kilos ni Yuya. Lumipat sila ng lokasyon. Namangha si Yuya sa pagiging profesional ni Miyu kahit magkaedad lang sila. Gusto niyang galingan palalo. Sa susunod na shot, yumakap si Miyu sa kanya at bigla siyang kinabahan. Lalo pa itong pinagdikit ng direktor, kaya lalong namula si Yuya habang pinapanood ng mga tao. Sa kabilang mundo, iniisip ni Lexia ang tagapagligtas niya. Nagpa siyang bumalik sa Dark Forest kahit pa sinabihan ng kanyang knight na imposibleng may taong naninirahan doon. Pero iginiit ni Lexia na nais niyang magpasalamat. Nag-alala ang mga knight pero sinabi niyang sasama silang lahat. Balik sa mall, tapos na ang shoot at pagod na pagod si Yuya. Nagpasalamat si Miyu at biglang nabilaukan si Yuya. Inalok siya ni Miyu ng panyo. Pero nahiya si Yuya dahil pawisan siya. Iniisip niya ang karanasan sa modeling. Si Miyu ay sanay na. Pero sinabi nitong dati rin siyang maraming pagkakamali. Nais lang daw niyang mapansin dahil abala lagi ang mga magulang niya. At nang magkaroon siya ng fans, nagpatuloy siya dahil gusto niyang magpasaya ng tao. Sinabi niya kay Yuya na kaya rin niya iyon. Basta dahan-dahan lang at i-enjoy ang bawat sandali. Habang nag-uusap sila, kumuha ang direktor ng mga kandid na litrato. Biglang dumating si Sho at nagkagulo ang crowd. Lumapit ito kay Miyu at pilit siyang hinatak. Nakita ni Yuya na hindi komportable si Miyu, kaya't pumagit na siya. Tinangkang suntukin ni Sho si Yuya, pero tinapon lang siya nito. Nagulat ang lahat. Inisip ni Yuya na baka mapahamak siya sa ginawa, pero humanga ang mga tao at pumalakpak. Hindi makapaniwala si Sho na natalo siya kahit marunong siyang boxing. Sinabihan siya ng direktor na umalis dahil nakunan sa 4K ang lahat. Tumakbo si Sho at nagpasalamat si Miyu kay Yuya. Sinabi niyang matagal na siyang ginugulo ni Sho at hindi niya alam ang gagawin. Sinabi ng direktor na masama talaga ang ugali ni Sho at malamang ay hindi na ito makapagtrabaho ulit. Tinanong niya si Yuya kung interesado ba itong maging modelo. Nagpasalamat si Yuya sa pagkakataon pero inamin niyang hindi siya karapat-dapat. Tinanggihan niya ang alok. Tinanggap ito ng direktor at ibinigay kay Yuya ang lahat ng damit bilang kabayaran. Habang paalis na siya, sinabi ni Miyu na sana ay makatrabaho siyang muli. Iniisip ng direktor na sayang si Yuya dahil may potensyal itong maging star. Tinitingnan ni Miyu ang mga litrato at napansin ng direktor na namumula siya. Kaya tinukso siya tungkol kay Yuya. Sa bahay, inayos ni Yuya ang kanyang mga bagong damit. Nalaman natin na kumalat ang kanyang litrato at maraming agency ang nagtatanong kung sino siya. Isang babae ang desperado siyang mahanap bago pa maagaw ng iba. Samantala, sa kabilang mundo, lumalaban ang mga knight ni Lexia sa mga goblin. Nahirapan sila at may lumitaw na goblin sa likod ni Lexia. Pero agad itong pinatay ni Yuya. Namangha ang lahat.
Tinapos niya ang mga goblin at ginamot ang isang knight. Nilapitan siya ni Lexia at sinabing may gusto siyang sabihin. Bigla siyang nag-propose ng kasal. Nagulat silang lahat. Sinabihan siya ng knight na hindi ito akma sa isang prinsesa, pero giit ni Lexia, ito ay love at first sight. Nag-away sila, pero pinutol ito ni Yuya, sinabing delikado sa kagubatan. Inimbitahan niya silang tumuloy sa kanyang bahay, at nagulat silang siya ay nakatira sa kagubatan. Nagpakilala ang knight bilang si Owen, kapitan ng Arzelian Knights, at ipinakilala si Lexia bilang unang prinsesa ng Arzelia. Pangalawa siya sa linya ng trono. Nagpasalamat siya kay Yuya, at nagsimulang kabahan si Yuya nang malaman ang totoong katauhan ni Lexia. Ngunit sinabi nilang hindi ito opisyal na pagbisita, kaya huwag siyang mag-alala. Ipinakilala ni Yuya ang sarili, pero inakala nilang galing siya sa ibang bansa. Naisip pa ni Lexia na baka isa siyang prinsipe. Inamin ni Owen na hinahanap nila siya upang makapagpasalamat si Lexia. Simula noong araw na iyon, iniisip na raw siya ng prinsesa. Muling nag-propose si Lexia, pero hindi alam ni Yuya ang isasagot. Naisip ni Lexia na parang masyadong mabilis, kaya't inalok na lang niyang maging magkaibigan muna sila. Pumayag si Yuya kahit kabado. Ipinahayag ni Owen ang isa pang dahilan kung bakit sila naroon. Nais siyang makita ng hari at personal na magpasalamat. Ayaw sana ni Yuya, pero ito ay utos ng hari. Kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin. Aabutin ng 5 araw ang biyahe, kaya't humiling si Yuya na ipagpaliban muna ito para makapagsimula siya sa paaralan. Pumayag si Owen. Umalis sila at sinabi ni Lexia na maghanda siya. Babalikan niya ito at aagawin ang puso niya. Sa Royal Capital, isang lalaki ang nag-uulat ng pagkabigo sa pagpatay kay Lexia. Isang lalaking may maskara ang galit na galit. Siya pala ay miyembro ng royal family. Nang alisin niya ang kanyang maskara, nakita ang kanyang deformidad. Ipinangakong maghihiganti siya kay Lexia. Sa bahay ni Yuya, minarkahan niya ang kanyang kalendaryo para sa araw ng pagbisita sa hari. Isinuot niya ang kanyang bagong uniforme at umalis para sa unang araw niya sa akademya. Habang naglalakad siya, pinagtitinginan siya ng mga tao. Iniisip na isa siyang sikat na modelo. Pagdating niya, sinalubong siya ng direktor ngunit nagmamadali. Sinabi nitong i-enjoy lang niya ang sarili. Sa paaralan, ipinakilala siya bilang opisyal na estudyante. Masaya sina Rio at Shingo na makita siya. Sa soccer field, nakilala natin si Roy na nag-goal at kinagiliwan ng mga babae. Pinanood siya ni Yuya, humanga sa galing nito. Nilapitan siya ni Kaede at tinanong kung bakit hindi siya naglalaro. Sabi niya, wala pa siyang PE uniform. Sa laban, pinaikot ni Roy ang kalaban at ipinasok ang bola kay Akira, na bumunot ng special move. Pero tumama sa ulo ni Kaede. Bago siya matamaan, nasalo ito ni Yuya at nakagol pa. Lahat ay namangha. Tiningnan niya si Kaede kung ayos lang ito. Si Akira ay humingi ng paumanhin at nagpresenta bilang utusan ni Kaede. Pero tinanggihan siya nito. Nagpaliwanag si Rio na medyo kakaiba lang si Akira. Nagpasalamat si Akira kay Yuya. Sa gym class, nagbibihis si Kaori. Pinag-uusapan ng mga babae si Yuya na parang prinsipe raw. Ikinuwento ni Kaede ang nangyari at inakala nilang may girlfriend na si Yuya. Pero pareho silang nagsabi na wala pa namang kumpirmado. Sa susunod na klase, kumaway si Yuya kay Kaori. Pero biglang dumating ang grupo ng delinkwente sakay ng motor. Nakilala silang Red Ogres, ang pinakamapanganib na grupo sa lugar. Nakita ni Yuya ang kanyang mga kapatid na kasama nila. Tinuro ni Yuuta si Kaori bilang anak ng direktor. Gusto nilang gantihan ito dahil tinanggap si Yuya. Binalaan ni Kaori na paparating ang pulis, pero sabi ni Sora, may oras pa sila.
Binalak nilang dukutin si Kaori. Napapalibutan siya ng mga goons. Kinabahan si Yuya, nanginginig ang tuhod niya. Kahit nakalaban na siya ng mas malalakas na halimaw, emosyonal ang epekto ng pambubuli. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Pero nagising siya at tumalon mula sa ika-4 na palapag. Hindi man lang nasaktan. Hinarap niya ang dating bully na si Araki. Mabilis niyang natalo ang mga tauhan nito. Tumakbo siya papunta kay Kaori. Pero hinarang siya ng higanteng si Amori. Tinapon lang siya ni Yuya. Tiningnan niya kung ayos si Kaori. Dumating ang boss ng gang sakay ng motor. Pero nailagan ni Yuya. Nawala ng kontrol ang boss at bumangga. Dumating ang pulis at inaresto ang lahat. Niyakap ni Kaori si Yuya at hinimatay. Nasalo siya ni Yuya at nagkaroon sila ng sandaling magkalapit. Galit si Sho sa Red Ogres. Sinisi si Yuuta at sinakal ito. Hinampas si Sora pero dumating si Yuya at inawat sila. Tumakbo ang boss pero tiningnan lang siya ni Yuya at napatigil. Nagtataka ang mga estudyante sa nangyari. Ngunit kalaunan ay bumalik sa normal ang lahat. Naisip ni Yuuta kung bakit pa siya iniligtas ni Yuya. At sinabi ni Yuya na kahit na masama ang naging pagtrato nila sa kanya, pamilya pa rin niya sila, kaya hindi niya kayang pabayaan sila. Naantig si Yuuta at napaluha. Humingi sila ng tawad sa lahat ng kanilang nagawa. Lumapit ang mga kaibigan ni Yuya at humingi siya ng paumanhin sa kaguluhang nangyari dahil sa kanya. Pero humanga lang lalo sila sa kanya. Iniisip kung paano niya nagawang tumalon mula sa bintana. Nagpunta si Yuya sa kabilang mundo para mag-explore. Pero naalala niya ang babala ni Owen. Ang Dark Forest daw ang pinakamapanganib na lugar. Puno ng halimaw na kayang wasakin ang buong lungsod. Kaya naisip ni Yuya ang tungkol sa pantas, Sage, na dating may-ari ng bahay. Mas lalo siyang pumasok sa kagubatan para humanap ng mas malalakas na halimaw. Bigla niyang narinig ang iyak ng isang tuta na inaatake ng isang orc. Ang tuta ay may itim na enerhiya, pero masyado itong mahina para lumaban. Pinanood ni Yuya mula sa malayo at napansin niyang ito ay isang level 600 orc king na may mahigit 20,000 attack. Naisip niyang wala siyang laban, kaya't sumuko na siyang iligtas ito. Pero hindi niya matiis na iwanan ito habang patuloy na tinatapakan ng orc ang katawan ng aso. Naalala niya ang lolo niya at kung ano ang gagawin nito. Kaya nagpasya siyang tumulong kahit para lang madistract ang orc. Tumakbo siya papunta rito. Pero sa gulat niya, napatumba niya ito sa isang atake lang. Nahiya pa siya sa sarili dahil sobrang tagal bago siya naglakas loob, pero ganun lang pala kadali. Naalala niya ang ogre na napatay niya noong level 1 pa lang siya at muling naisip kung gaano kalakas ang mga sandatang iniwan ng pantas. Nilapitan niya ang tuta pero umungol ito. Inalok niya ito ng potion pero nawala ng malay. Mabilis niyang ginamot ang tuta at nagsimula itong magtiwala sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin at nalaman niyang nag-iisa lang ito at walang matitirhan. Kaya inalok niya itong sumama sa kanya. Masayang pumayag ang aso at biglang nagkaroon si Yuya ng taming skill na ginawang opisyal na kasama ang aso. Nang tiningnan niya ang stats nito, nalaman niyang isa itong level 500 Black Fenrir. At humanga siya sa lakas nito. Naisip niyang bigyan ito ng pangalan. Dahil sa maitim nitong balahibo, tinawag niya itong Knight, na masayang tumalon sa kanya. Bumalik sila sa kanyang bahay at tiningnan ang mga item na nakuha mula sa Orc King. Isang S-ranked magic stone, espada at armor ng Orc King. Ngunit hindi ito pwedeng gamitin ng tao, bagaman pwedeng ipa-reforge. Mayroon ding rare brush na nagpapabilis ng pagtubo ng buhok, pero ginamit niya ito sa pagsuklay kay Knight.
Tiningnan niya ang sarili niyang stats at napansing level 235 pa rin siya. Nagtaka siya kung bakit hindi siya nag-level up kahit napatay niya ang level 6 na raan monster. Pero inisip niyang unti-unti niyang mauunawaan ang leveling system. Sa totoong mundo, iniwan niya si Knight sa bahay habang pumapasok sa paaralan. Tinanong niya ang mga kaibigan kung may malapit na pet shop. Inamin niyang may inampon siyang aso. Na-excite si Kaede at gustong makita ang larawan ng aso, pero kinabahan si Yuya sa sobrang lapit niya. Humingi ng paumanhin si Kaede at sinabi ni Yuya na wala siyang larawan dahil wala pa siyang smartphone. Medyo nagtaka ang mga kaibigan niya, pero sinabi niyang hindi niya ito kailangan noon. Sinabi nila kung nasaan ang pinakamalapit na pet shop, pero hindi sila makakasama pagkatapos ng klase. Nag-alok si Kaede na siya na lang ang sasama. Nagpasalamat si Yuya at inisip naman ni Kaede na parang date na ito. Pero sinabi niya kay Yuya na huwag na lang itong isipin ng ganoon. Pag-uwi ni Yuya, masayang sinalubong siya ni Knight. Ipinakita niya rito ang mga binili nila ni Kaede mula sa pet shop. Binigyan niya si Knight ng bagong kwelyo at nagpasya silang maglakad-lakad. Pumunta sila sa parke at pinagtitinginan sila ng mga tao. Iniisip na sobrang cool ni Yuya at napaka-cute ni Knight. Sa di inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Kaori. Ipinakilala niya si Knight sa kanya at agad itong hinaplos ni Kaori. Tuwang-tuwa sa kakutan nito. Habang pinapanood sila ng mga tao, iniisip nila na bagay sila. Tinanong ni Kaori kung anong lahi ni Knight, pero nagkunwaring hindi niya alam si Yuya. Dahil hindi niya pwedeng sabihin na Fenrir ito. Napansin ni Kaori na matalino ang aso at natuwa na inampon ito ni Yuya. May tumawag kay Yuya, si Mew, ang modelong nakatrabaho niya. Lumalabas na doon din siya nakatira sa lugar at madalas maglakad sa park. Ipinakilala ni Yuya si Mew kay Kaori at namangha ang mga tao na kasama niya na naman ang isa pang napakagandang babae. Mas lalo pang napansin sila ng mga tao nang makilala si Mew, kaya upang hindi makaabala, nagpasya si Mew na umalis pero umaasang muling makakasalubong si Yuya. Tinanong ni Kaori kung si Mew ba ang nobya niya. Nagulat si Yuya at sinabing isang beses pa lang sila nagkita at masyado raw mataas si Mew para sa kanya. Pero hindi sang-ayon si Kaori. Biglang may sumigaw. Isang babae ang ninakawan ng bag. Nagtanong si Kaori kung anong dapat gawin at inutusan ni Yuya si Knight na habulin ang magnanakaw. Sinigurado muna nila ang kalagayan ng matanda at hindi nagtagal, bumalik si Knight, hila-hila ang lalaki. Sinabi ni Yuya kay Kaori na tawagan ang pulis, pero nakatakas ang lalaki at sumugod kay Kaori. Agad humarang si Yuya at madali niyang napatigil at nadisarmahan ito. Napalakpakan siya ng mga tao. Iniisip na napaka-cool niya at nagpasalamat si Kaori sa pagligtas sa kanya. Muling isinuko nila ang magnanakaw sa mga pulis at umuwi na si Yuya. Nagpatuloy si Yuya sa pag-explore sa Dark Forest kasama si Knight. Nakalaban nila ang maraming halimaw. Nakaharap nila ang isa pang Orc King. Pero sa pagkakataong ito, ipinamalas ni Knight ang kanyang kakayahan. Sinunggaban nito ang leeg ng orc at pinabagsak mag-isa. Habang nagpapatuloy sila, nakita nila ang isang crystal deer na nasa level 630. Habang naka-invisible, inobserbahan ito ni Yuya at napansin niyang mataas ang magic stat nito. Habang iniisip niya kung paano lalapitan ito, bigla siyang na-detect ng deer kahit naka-invisibility siya. Wala siyang oras mag-isip. Sumugod ang deer kaya't naghiwalay sila ni Knight. Sinubukan ni Knight na umatake pero ginamit ng deer ang magic at nagpasabog sa paligid. Nag-charge ito ng isang water blast
pero nailagan ito ni Yuya. Napagtanto ni Yuya na kailangan nilang magtulungan. Kaya inutusan niya si Knight na gumawa ng opening. Tumalbog-talbog si Knight sa paligid ng deer gamit ang bilis nito. Lumaban ang deer gamit ang magic, ngunit nakapagpatama si Knight. At sinamantala ni Yuya ang pagkakataon upang tapusin ito. Sinuri niya ang mga nakuha at isang kahon ang umagaw ng pansin niya. Isa pala itong portable bath set na kusang nalilinis at may privacy feature. Namangha si Yuya sa item at sinubukan ito. May iba't ibang settings at dahil mapanganib sa kagubatan, nagpasya siyang bumalik sa bahay at maligo kasama si Knight. Kinabukasan, nilabanan nila ang isang needle roller, isang halimaw na sobrang bilis. Nahirapan si Yuya sa simula, pero nakuha niyang basahin ang kilos nito, kaya't nailagan niya ang atake at nabangga ito sa pader. Napatumba niya ito at sa wakas, nag-level up siya sa 240 habang si Knight ay umabot sa level 510. Biglang nabasag ang pader kung saan bumangga ang halimaw at lumitaw ang isang kuweba. Pinasok nila ito. Wala namang senyalis ng halimaw. Nang marating nila ang mas malaking silid, biglang lumiwanag ang kuweba. Namangha si Yuya nang makakita ng isang bangkay, pero itinuro ni Knight ang isang aklat. Kinuha ito ni Yuya. Ito pala ang aklat ng pantas, Sage. Habang binabasa niya ito, nalaman niyang ang pantas ay napakahusay, na master ang lahat ng kasanayan, at naging kasing lakas ng Diyos. Inanyayahan pa siya ng mga Diyos na sumali sa kanila, pero tumanggi siya. Nagsalita ang aklat kay Yuya, babala na habang siya ay lumalakas. Unti-unting matatakot sa kanya ang mga tao. Naisip ni Yuya kung paano ito maiiwasan. Narinig niya ang boses ng pantas na nagsabing maghanap siya ng mga taong mapagkakatiwalaan. Tinanong siya ng pantas kung may gusto pa siyang matutunan. Nais ni Yuya na matutong gumamit ng mahika, kaya pinuno ng pantas ang aklat ng lahat ng kaalaman niya. Pero sinabi rin ng pantas na hindi siya makakagamit ng mahika dahil wala siyang magic circuits sa katawan. Dahil siya ay galing sa ibang mundo, gayunman, ipinasa ng pantas ang sarili niyang magic circuits kay Yuya. Pinayuhan siyang hanapin ang kaligayahan at mamuhay ng mabuti. Bumalik si Yuya sa bahay at sinimulang pag-aralan ang mahika. Nagsimula siya sa pag-sense ng magic energy sa paligid at natutunan ang magic energy manipulation skill. Kailangan lang daw niyang ipunin ang enerhiya sa kamay at imaginin ang mahikang gustong gamitin. Lumabas siya at sinubukan ito. Nag-isip ng ball of water at nagulat sa lakas nito sapagkat tumagos ito sa puno. Mukhang natututo rin si Knight. Samantala, sa Royal Capital nagulat si Owen sa hari tungkol kay Yuya. Nang binanggit niyang nag-propose si Lexia kay Yuya, nagalit ang hari. Iniisip na niligawan ni Yuya ang anak niya. Sa paaralan, nag-daydream si Yuya tungkol sa babala ng aklat tungkol sa mahika. Sinabi ng guro na magkakaroon sila ng camping sa susunod na linggo at inihati sila sa 4 na grupo. Napasama si Yuya kina Kaede, Akira at Rin. Na-excite si Kaede pero sinabi ni Yuya na wala siyang gamit. Kaya niyaya siya ni Kaede mag-shopping. Pumunta sila sa mall, nagulat si Shingo na sumama si Kaori. Hindi makapaniwala si Ryo na kaibigan ni Yuya si Kaori dahil mahirap itong lapitan bilang anak ng direktor. Pero sinabi ni Kaori na ituring na lang siyang normal na estudyante. Nagtanong si Yuya kung nasaan si Akira at sabi ni Shingo ay hindi ito nakasama. Pumasok sila at tumulong kay Yuya pumili ng backpack. Naglibang sila sa arcade. Tuwa si Shingo nang makita ang paborito niyang karakter sa Crane Game pero sabi niya ay palpak siya rito. Sinubukan ni Yuya gamit ang Detect Weakness skill at nanalo sa unang try. Humingi si Kaede ng pusa
Kaya ginamit uli niya ang skill at panalo rin. Pinanalunan niya ng prizes ang lahat ng kaibigan niya. Ikinuwento ni Kaori na first time niya sa arcade at nagpasalamat sa regalo. Namili ng damit ang mga babae, kaya nagpahinga muna ang mga lalaki sa kafe. Habang iniisip ni Yuya kung gaano siya kasaya sa pakikisalamuha, biglang nag-alarm. May sunog at kailangang lumikas. Nag-alala si Yuya sa mga babae at sinabing baka malapit sila sa apoy. Nagtanong siya sa isang lalaki kung nakita ba ang mga kaibigan niya. Nakareceive si Ryo ng tawag, nasa itaas pa raw si Nakaide. Nagmadali si Yuya paakyat, naabutan niya ang apoy at hindi sapat ang mga sprinkler. Gumamit siya ng magic para balutan ng tubig ang sarili at tumakbo sa apoy. Nakita niya ang mga babae na wala ng malay sa usok. Natagpuan niya sila sa oras at sinuri kung may iba pang tao. Gamit ang detection skill, nakita niyang sila lang ang naiwan. Binalutan niya sila ng mahika pero biglang lumakas ang apoy. Naghanap siya ng daan palabas pero bumagsak ang bubong. Nailagan niya ito pero nalaglag ni Kaori ang regalo ni Yuya. Wala nang ibang daan kaya ginamit ni Yuya ang magic para sirain ang pader at gumawa ng sariling labasan. Nayanig ang gusali, pero ligtas siyang nakalabas kasama ang mga babae. Ginamot sila at sinita ng bumbero si Yuya sa pagiging padalos-dalos. Dumating ang ama ni Kaori at nagpasalamat. Ibinigay ni Yuya ang hairpin ni Kaori. Niyakap ni Kaori ang ama niya at napaisip si Yuya kung ano ang pakiramdam ng may ganoong pamilya. Pero naisip niyang pamilya niya si Knight. Sinalubong siya ni Knight pag-uwi. Inisip ni Yuya kung ano pa ang pwedeng gawin gamit ang magic. Naalala niyang ang mahika ay pag-materialize ng imahinasyon. Naisip niyang gamitin ito para mag-teleport. Gamit ang isip, nagbukas siya ng portal papunta sa Dark Forest. Masaya siya na gumana ito. Kahit sa mga napuntahan pa lang niya, ito pwedeng gamitin. Iniisip niyang magagamit ito para makauwi agad at pakainin si Knight kahit nasa field trip siya. Nag-explore pa sila at nakahanap ng kuweba na may mga goblin. Gamit ang legendary sword, madali lang niya itong pinatay. Nakakuha sila ng maraming rare items at inimbak niya ito gamit ang storage skill. Napansin niyang gumagaling na ang teamwork nila ni Knight. Nagpa siyang tapusin na para sa araw na iyon, pero nalungkot si Knight. Gusto pa raw lumaban. Bigla itong tumakbo. May naamoy daw. Sinundan ni Yuya gamit ang invisibility skill para mag-ingat. Nakakita sila ng isang sugatang babae. Napapaligiran ng mga goblin. Nais ni Yuya siyang tulungan pero pinigilan siya ni Knight. Sumugod ang elite goblin at binagsak ang isang puno. Pero may mga sinulid na nakaharang. Lumaban ang babae gamit ang mga sinulid at naputol ang braso ng goblin. Nagtaka si Yuya sa sinulid pero sumugod ang mga goblin. Tinanggihan ito ng sinulid ng babae pero tinamaan siya ng elite goblin at nawala ng malay. Bago siya masaktan pa, lumitaw si Yuya at tinulungan siya ni Knight. Ngunit biglang dumami ang mga goblin. Ginamit ni Yuya ang Divine Whip, tinalian ang lahat ng goblin at dinurog sa isang atake. Iniisip niyang sobrang overpowered ito, kayang umatake sa marami at hindi nagkakamali. Naisip niyang dalhin ang babae sa bahay, pero tila ayaw ni Knight. Ayaw niyang iwan ang babae, pero bigla itong nagising, nagulat at nahulog mula sa kanyang bisig. Inalok ni Yuya ng healing juice. Napagaling siya agad. Namangha ang babae at nagtanong kung sino siya. Ipinakilala niya ang sarili at si Knight. Pero galit si Knight sa babae. Nagtaka si Yuya kung bakit. Nalaman nilang ang pangalan ng babae ay Luna at nagsasanay siya sa kagubatan. Inatake siya ng elite goblin at napahamak. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa mga goblin. Sinabi ni Yuya na siya ang tumalo.
Tinanong siya ni Luna kung anong ginagawa niya sa kagubatan. Sinabi niyang nagsasanay rin siya. Nagulat si Luna kasi siya ang nagligtas sa kanya. Nagsorry si Luna dahil marumi siya. Pero sabi ni Yuya ayos lang. Tinanong niya kung may ilog ba malapit para makapaghilamos. Inilabas ni Yuya ang kanyang portable bath at nagbantay siya sa labas. Hindi makapaniwala si Luna na may ganoon siyang item. Sinabi ni Yuya na nakuha niya ito mula sa Crystal Deer at humanga si Luna. Aminado si Luna na may client request kaya siya naroon. Hindi narinig ni Yuya. Inalok ni Luna na mag-train sila ng sabay. Nahabag si Yuya na mag-isa lang si Luna kaya pumayag siyang samahan siya. Nag-training sila ng sabay. Tinuturuan ni Yuya si Luna at ganoon din siya. Lumakas sila pareho. Napatay ni Luna ang Elite Goblin gamit ang sinulid at pinuri siya ni Yuya. Ngunit sabi niya, kailangan pa niyang lumakas para matapos ang kanyang misyon. Sinabi ni Yuya na kailangan na niyang umalis. Ipinaliwanag ang school trip pero hindi ito maintindihan ni Luna. Nagpasalamat siya at sinabi kung gaano kahalaga ang oras na ginugol nila. Gusto niyang sabunan ang likod ni Yuya. Pero biglang nahulog ang tuwalya niya kaya napahiya si Yuya. Habang nag-school trip ang klase, nakita si Yuya na naglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan. Sabi ni Kaede, mukha siyang pagod. Inamin ni Yuya na hindi siya masyadong nakatulog. Nanalo si Yuya ng 5 beses sunod-sunod. Hindi makapaniwala ang lahat. Pero inisip ni Yuya na baka dahil lang ito sa luck stat niya. Naalala niya rin na baka pati ang nangyari kay Luna ay dahil din sa swerte. Ginising si Yuya nang dumating na sila sa destinasyon. Nagbihis ang mga estudyante at ipinaliwanag ng kanilang guro na kailangan nilang mag-camping ng 2 araw at matutong mabuhay gamit ang mga likas na yaman ng kagubatan. May isda raw sa ilog at mga halamang pwedeng kainin. Nag-alala si Kaede na baka may lason ang mga halaman. Pero sinabi ni Sawada na nakahanda ang school doctor kung sakali. Bagaman kinikilabutan ang mga estudyante sa kanya dahil laging may naririnig silang sigaw mula sa opisina nito. Naisip ni Akira na pwede naman silang hindi kumain ng 1 araw. Pero sabi ni Sawada, bahagi ito ng leksyon. Paliwanag niya, may paligsahan ang bawat klase. Nagtanong si Yuya kung may premyo ang panalo, pero sinabi ni Sawada na nakataya rito ang bonus niya. Kaya hinimok niya silang galingan, pero hindi ito ikinatuwa ng mga estudyante. Iniwan ang mga estudyante sa kagubatan. Nagtanong si Yuya kung ano ang unang dapat gawin. Akala ni Akira ay madali lang mabuhay sa gubat, pero hindi siya pinansin ng tatlo. Iniisip nilang wala siyang alam. Iminungkahi ni Rin na sina Yuya at Kaede ang mamingwit, habang sila naman ni Akira ang maghahanap ng halaman. Sa ilog napansin nilang huli na sila. Nandoon na si Rio at binalaan silang naunahan na ang magagandang pwesto. Naisip ni Kaede kung dapat na lang silang gumawa ng ibang bagay. Pero ginamit ni Yuya ang detection skill at nakahanap ng bagong lugar. Maraming isda roon pero sabi ni Kaede, mababaw ang tubig kaya hindi uubra ang pain. Ngunit may ibang plano si Yuya. Pumasok siya sa tubig. Inisip niya na kumpara sa mga halimaw sa dark forest, mas mabagal ang mga isda. Inalala niya ang itinuro sa kanya ni Luna tungkol sa pagbasa ng kilos ng kalaban, kaya't nagawa niyang mahuli ang isda gamit lang ang kamay. Namangha si Kaede at patuloy na nahuli ni Yuya ang mga isda. Iniisip ng ibang estudyante na baliw siya at sabi ni Kaede ay sobra na ang nahuli niya. Inamin ni Yuya na nadala siya at naisip niyang dapat pasalamatan si Luna sa payo nito. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng bayan, may tindahan na puno ng mga manika.
Gumamit si Luna ng sinulid upang putulin ang mga ulo ng mga ito. Napansin niyang lumalakas na siya. Naalala niya ang oras na ginugol nila ni Yuya. Ngunit lumalabas na isa pala siyang asasin at mula pagkabata ay mamamatay tao na siya. Iba raw si Yuya. Nais niyang sana noon pa lang sila nagkakilala, baka naging iba ang buhay niya. Pero alam niyang kailangang limutin ito dahil siya ang kilalang headhunter at naghahanda na siya para sa susunod na target. Nagkita muli sina Yuya at Kaede kay Rin at ipinakita ang nahuli nilang isda. Nagulat si Rin nang malamang kamay lang ni Yuya ang ginamit. Nagtanong si Yuya kung nasaan si Akira. Nakahiga ito sa lupa at nagrereklamong ginamit siya ni Rin bilang tester ng lason sa kabute at pang-akit ng oso. Nag-alala si Yuya at sinuri ang stats ni Akira para malaman kung nalason ito, pero ligtas naman pala. Ipinakita ni Rin at Akira ang mga nakalap nilang halaman. Ginamit ni Yuya ang kanyang appraisal skill at inalis ang mga lason. Pumunta sila sa gusali upang ipakita kay Sawada ang kanilang mga nakalap. Sa paligid, sinusuri ng ibang estudyante ang pagkain nila para siguraduhing walang lason. Nasalubong ni Yuya si Kaori na nagtanong kung kumusta ang grupo niya. Nag-uusap sila tungkol sa karanasan pero tinawag na si Kaori ng grupo niya. Nagtaka si Akira kung gaano kalapit si Yuya kay Kaori. Sana raw ay maging katulad niya. Ipinakita ng grupo ni Yuya ang kanilang mga nakalap kay Sawada na humanga dahil sila ang unang nakapag-uwi ng ganoong karaming ligtas kainin. Na-excite si Sawada. Iniisip ang bonus niya pero sinabi niyang may grading din para sa cooking. Tinanong niya kung sino ang magluluto. Lahat ay sabay-sabay na tumuro kay Yuya. Hinikayat siya ni Sawada na galingan dahil nakasalalay dito ang bonus niya. Iniisip ni Yuya na masyado siyang hayagang nagsasalita tungkol sa motibo niya. Nagsimulang magluto si Yuya dahil sa karanasan niya sa pamumuhay mag-isa at sa kabilang mundo. Nakapagluto siya ng kamanghamanghang pagkain. Naghintay siya ng reaksyon pero dumating si Sawada, lasing na at nagulat sa pagkain. Tinikman niya ito at kinabahan si Yuya sa magiging reaksyon, ngunit labis nilang ikinatuwa ang lasa. Sinabi ni Sawada na kahit masasarap ang pagkain sa paaralan, mas masarap pa ang luto ni Yuya. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible. Naisip ni Yuya na dati ay para sa sarili lang siya nagluluto, pero masaya siya ngayon na napapasaya niya ang iba. Pagkatapos ng pagkain, tinanong siya ni Sawada kung pakakasalan siya. Nagulat ang lahat. Inamin ni Sawada na hindi siya marunong magluto o maglinis dahil sa sobrang tutok sa research. At hindi pa raw siya nagkakarelasyon. Dahil sa pagkain ni Yuya, gusto na raw niyang pakasalan ito at alagaan siya. Sinabi ng lahat na masamang ideya ito at sinang-ayunan pa ni Kaede. Sinabing hindi maganda si Yuya, kaya't napaisip si Yuya kung bigo ba siyang tao. Pero nagpumilit si Sawada, sinabing maghihintay siya. Kinabahan si Yuya, iniisip na hindi ito tama dahil guro niya si Sawada. Pero sinabi niyang magaling siyang guro. Tuwang-tuwa si Sawada at niyakap siya sa dibdib habang sinusubukang ilayo siya ni Kaede. Si Akira naman ay naniniwalang napakaswerte niya. Kinagabihan, nag-teleport si Yuya pabalik sa bahay para tingnan si Knight. Gumamit siya ng pagkain mula sa storage at ipinagluto si Knight. Habang pinapanood itong kumain, inisip niya kung gaano siya nasisiyahan na nagpapasaya ng iba sa pamamagitan ng pagkain. Bumalik siya sa kampo kung saan naliligo na ang mga estudyante. Napatingin sa kanya ang lahat. Nagtaka si Yuya kung bakit. Sinabi ni Akira na ang katawan niya ay ridiculous. Sobrang ganda. Hindi makapaniwala si Akira sa itsura niya. Samantala, sa banyo ng mga babae,
Tinutokso ni Rin si Kaede na gusto siya ng lahat ng lalaki. Nakita nila si Kaori at ikinuwento na gusto ni Sawada pakasalan si Yuya. Nagulat si Kaori at naisip ng mga babae na may advantage si Sawada. Mukhang na-inspire si Kaede na gumawa ng move kay Yuya. Tinanong ni Kaori kung gusto ba niya si Yuya, pero agad niyang itinanggi. Sinabi ni Rin na halatang halata siya. Nag-isip si Kaori tungkol sa tipo ni Yuya sa babae. Kinabukasan, natuklasan ng mga estudyante na sinira ang gamit nila. Nagtaka sila kung magnanakaw ito. Nag-aalala si Akira habang sinusuri ni Yuya kung buo pa ang gamit nila. Naghanap sila ng almusal pero natakot si Akira sa mga gasgas sa puno. Naalala ni Yuya ang sinabi ni Akira na ginamit siya bilang pain sa oso. Biglang lumitaw ang oso sa harap ng mga babae kaya't nagsitakbo sila. Hinabol sila ng oso at nagpanik ang lahat. Sumenya si Sawada na sumilong sila. Tumama ang oso sa mesa at sinabihan ni Sawada ang lahat na tumakbo. Nadapa siya at sumugod ang oso sa kanya. Pero humarang si Yuya at nakipagbuno sa oso, itinapon ito at nawala ng malay. Sinuri niya si Sawada at sinabi nitong karaniwang papagalitan niya ito dahil sa ginawa. Pero dahil niligtas siya, patatawarin na lang siya at muli siyang inalok na pakasalan na magalang na tinanggihan ni Yuya. Nagtanong si Yuya kung ano ang mangyayari sa oso. Ipinaliwanag ni Kaori na gagawin itong guard bear at kapag umatake uli, lulutuin na lang nila ito. Mukhang naintindihan naman ng oso, kaya't natapos ang issue at nagtapos ang camping trip. Pagbalik sa kanyang bahay, nakita natin na nakatakda ng makipagkita si Yuya sa hari ng kabilang mundo kasama si Lexia. Sa daan, nakatagpo siya ng grupo ng mga demonyo sa kagubatan. Inisip niyang delikado kung masalubong ito ng grupo ni Lexia, kaya nagpasya siyang unahan ang laban. Sumugod si Knight at sinugatan ang isa sa mga demonyo, habang inihagis ni Yuya ang kanyang sibat. Nahuli ito ng isa sa mga demonyo, kaya agad siyang lumipat sa paggamit ng martilyo, na tumama sa kalaban at durug-durug ito, sabay linis sa paligid. Naisip niyang kahanga-hanga talaga ang mga sandata ng pantas. Nag-drop ang demonyo ng isang kakaibang helmet. Isinuot ito ni Yuya. Sa di kalayuan, may isang kakaibang kuneho na nakamasid at inisip na si Yuya na nga ang hinahanap. Dumating ang grupo ni Lexia. Nag-alala si Owen nang makita siya. At napagtanto ni Yuya na dahil ito sa suot niyang helmet, kaya agad niya itong tinanggal. Natuwa ang lahat na makita siyang muli. Tinanong siya kung handa na siyang makipagkita sa hari. At formal siyang inimbitahan na sumama sa palasyo. Ngunit biglang tumalon si Knight kay Lexia. At sa parehong oras ay bumagsak ang isang puno. Pinutol ni Yuya ang puno sa isang iglap. Napansin niyang may mga sinulid, katulad ng ginagamit ni Luna. Napagtanto niyang pinoprotektahan pala ni Knight si Lexia. Nagtaka si Owen kung anong nangyayari. Sa di kalayuan nakita natin si Luna, nagmumura sa sarili sa pagkabigo habang tumatakas sinalubong siya ni Yuya at nawalan siya ng malay matapos siyang atakihin. Nagulat si Yuya na si Luna pala talaga ito. Nilapitan ni Lexia at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Yuya na si Luna ang nagtangkang atakihin siya. Napagtanto niya na alam na pala ni Knight mula pa noong una. Nakiusap si Yuya na gamutin ang sugat ni Luna at dalhin siya sa bahay upang tanungin kung bakit niya ito ginawa. Ayaw niyang agad maniwala na masama talaga siya. Pinayagan siya ni Lexia. Tumakbo si Owen papalapit at sinabing huwag lumalayo si Lexia. Pero sinabi niyang bibisita siya sa bahay ni Yuya. Nagtanong si Yuya kung sigurado siya at sinabi ni Lexia na gusto rin niyang malaman kung bakit siya inatake at kung ano ang relasyon niya kay Luna. Gumamit si Yuya ng teleportation magic para bumalik agad.
kaya naiwan si Owen. Nagulat si Lexia sa ginawa niyang teleportation at naghintay silang magising si Luna. Ikinuwento ni Yuya kung paano niya nakilala si Luna sa kagubatan at kung paano sila nag-training ng magkasama. Ngunit mas interesado si Lexia sa spell na ginamit niya para makabalik. Sinabi ni Yuya na iniisip lang niya ang lugar na pupuntahan at nagawa niyang lumikha ng teleportation magic. Hindi makapaniwala si Lexia. Sinabi niyang ang teleportation magic ay itinuturing na alamat lang at wala pang opisyal na nakagamit nito. Binalaan siya ni Lexia na kapag may ibang taong nakakita sa kanya na ginagamit ito, maaari itong maging sanhi ng digmaan. Kaya pinangakuan siya ni Yuya na magiging maingat. Biglang tinawag ni Lexia si Luna, sinabihan siyang alam niyang gising na siya. Napilitang bumangon si Luna, napagtanto niyang nabuko na siya. Sabi ni Lexia, alam din ni Yuya na gising siya, pero nakisama lang ito. Tinanong ni Lexia ang kwento ni Luna. Sinabi ni Luna na walang saysay at dapat na lang siyang patayin. Ngunit nagtanong din si Yuya. Ikinuwento ni Luna na isa siyang ulilang namuhay sa lansangan at nakaligtas sa pamamagitang ng pagnanakaw. Kalaunan may lalaking kumupkop sa kanya at nagturo ng pagbasa, pagsusulat at mga kasanayan sa pagpatay. Sumali siya sa isang dark guild at mula noon ay naging isang professional na assassin. Nagtanong si Yuya tungkol sa dark guild at ipinaliwanag ni Lexia na ito ay isang organisasyong kriminal na gumagawa ng iba't ibang kasalanan sa buong kaharian. Sinabi pa ni Luna na nakagawa na siya ng maraming asasinasyon at tinaguri ang headhunter. Nagulat si Lexia. Narinig na raw niya ang pangalang iyon noon. Naisip ni Yuya kung alam na ni Knight ang totoo mula pa noon at napagtanto niyang kaya pala galit si Knight sa kanya sa simula. Inamin ni Luna na ang kanyang misyon ay patayin si Lexia at dahil nabigo siya, tiyak na ang kanyang kamatayan. Maaaring ipapatay siya ng kaharian o ng Dark Guild mismo dahil sa pagkabigo. Nag-alala si Yuya para sa kanya. Pero nagtaka si Luna kung bakit pa siya nagmamalasakit. Gayong saglit lang silang magkasama. Ngunit sinabi ni Yuya na kahit maikli ang oras nila, mahalaga iyon sa kanya at itinuturing niyang kaibigan si Luna. Sinabi ni Luna na huli na ang lahat para sa kanya pero biglang nagsalita si Lexia. Inalok niya si Luna na maging kanyang personal na bodyguard imbes na mapatay. Nagulat si Luna sa narinig kaya't nagtanong siya kung seryoso ba si Lexia. Ipinaliwanag ni Lexia na dahil tanging sila ni Yuya lang ang nakakaalam ng tangkang pagpatay, maaari nilang panatilihin itong lihim. At kung magiging kawal niya si Luna, mas mahihirapan ang Dark Guild na lumapit sa kanya. Sinabi ni Luna na baliw si Lexia. Isang kriminal daw siya, maraming tao na ang napatay niya at dugo ang nakadikit sa kanyang mga kamay. Pero sinabi ni Lexia na maganda raw ang kanyang mga kamay at nagtaka kung bakit napakalambot ng mga ito. Sinabi niyang ito ay dahil sa bath set ni Yuya. Patuloy na tumanggi si Luna pero sinermonan siya ni Lexia. Dahil nabigo siyang patayin siya, talo na siya at kailangan na siyang sumunod sa utos ng prinsesa. Wala nang nagawa si Luna kundi tanggapin ang trabaho. Samantala, si Owen at ang kanyang mga sundalo ay tumatakas mula sa mga goblin. Pagod na ang kanyang mga tauhan kaya't napilitan silang umatras at ipaubaya ang proteksyon ni Lexia kay Yuya. Hindi makapaniwala si Luna sa mga pangyayari. Iniisip na isa palang tirano si Lexia. Pero bilang unang utos ng prinsesa, nagtanong ito tungkol sa bath set ni Yuya. Ipinaliwanag ni Luna na bihira ang item na iyon. Kayang magpalitaw ng bath kahit saan, tumutulong sa pag-alis ng pagod, at may benepisyo rin sa kagandahan. Namangha si Lexia
at nagdemand na subukan ito. Nagpasyang maligo sila ni Luna at niyaya rin si Yuya, ngunit nahiya ito at tumanggi, bagay na ikinalungkot ni Lexia. Nag-enjoy ang mga babae sa paliligo at nag-relax, pero biglang tinanong ni Lexia si Luna kung gusto ba niya si Yuya. Sagot ni Luna, magkaibigan lang sila. Pero sabi ni Lexia, halatang may gusto siya kay Yuya. Patuloy sa pagtanggi si Luna, sinabing imahinasyon lang iyon. Ibinunyag ni Lexia na balak niyang pakasalan si Yuya, kaya't agad tutol si Luna. Sabi ni Lexia, kung magkaibigan lang sila, dapat wala siyang problema. Hindi sigurado si Luna sa nararamdaman niya, pero biglang nagdeklara ng digmaan si Lexia. Mahal daw niya si Yuya at maglalaban sila para sa kanya. Ang mananalo ang siyang makakakasal sa kanya. Naguluhan si Luna pero nang maisip si Yuya na mapupunta sa iba, tinanggap niya ang hamon. Kaya mula sa sandaling iyon, kawal at karibal na siya ni Lexia. Pagkatapos ng paliligo, sinabi ni Yuya na dapat na silang maghahapunan. Nag-alok si Lexia na magluto, pero hirap siyang hiwain ang isang patatas at muntik pang masugatan. Kaya't si Yuya na lang ang nagluto. Nasarapan ang mga babae sa pagkain at pinuri siya ni Lexia. Nagselos si Luna at hiling na siya ay pakainin ni Yuya dahil daw hirap pa siyang gumalaw dahil sa sugat niya. Nahiya si Yuya pero pumayag. Habang pinapakain siya, nang asar si Luna kay Lexia. Hindi nagpatalo si Lexia at nag-utos bilang prinsesa na pakainin din siya. Wala nang nagawa si Yuya kundi sundin. Sa gabi, natulog ang mga babae ng magkasama. At bagamat pagod, inisip ni Yuya na masaya ang mga nangyari. Kinabukasan, nakipagkita sila muli kay Owen at sa kanyang mga tauhan. Humingi ng paumanhin si Yuya dahil iniwan niya sila. Nagtaka si Owen sa mga kasama niya at muling ipinakilala ni Yuya si Knight. Nagpasalamat si Owen kay Yuya sa pagliligtas kay Lexia at nagtanong tungkol kay Luna. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Lexia na dating assassin si Luna na nagtangkang pumatay sa kanya. Pero ngayon ay kawal na niya. Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala si Luna na agad itong isiniwalat ni Lexia. Pinalibutan agad siya ni Owen, pero pinatigil sila ni Lexia. Tumutol si Owen pero sinabi ni Lexia na natulog sila magkasama. At kung may balak siyang pumatay, dapat ginawa na niya. Sa huli, pumayag si Owen, pero nagbantang babantayan nila si Luna. Biglang sinabi ni Yuya na hindi na siya makakapunta sa palasyo dahil naubos ang oras nila sa bahay at kailangan na niyang bumalik sa paaralan. Sinabi ni Owen na pwede siyang bumisita kahit kailan at sundan lang ang kalsadang papunta sa bayan para makahanap ng direksyon. Nagpaalam si Lexia at sinabing sana ay bumisita siya agad. Ngunit biglang tumakbo si Luna pabalik at hinalikan si Yuya. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nagulat si Lexia at nakiusap na bumalik para halikan din siya. Pero nagkunwaring walang naririnig si Owen. Nag-isip si Yuya tungkol sa halik kung gusto ba siya ni Luna. Naligo siya para makapag-relax. Doon niya napansin ang isang kakaibang nilalang na pumasok. Nakakuha siya ng notification na na-tame na niya ito. Naguluhan ang nilalang pero tinanggap ang sitwasyon. Nang tiningnan ni Yuya ang stats nito gamit ang bagong leveled up na appraisal skill, nalaman niya na may skill itong tinatawag na Holy Ground. Sinubukan niya ito at lumikha ang nilalang ng liwanag sa paligid na nagbigay kay Yuya ng buff. Namangha siya at nagpangalan dito. Tinawag niya itong Akatsuki. Pinaalala ni Knight ang oras, kaya't nagmadaling bumalik si Yuya sa paaralan. Doon, inanunsyo ni Sawada na magkakaroon sila ng ball game competition at nakadepende ang kanyang bonus sa resulta. Unang laro ay soccer. Hinati sa 2 grupo ang klase. Hindi kabisado ni Yuya ang laro,
kaya naging goalkeeper siya. Nagsimula ang laro at si Ryo ay naging halimaw sa field. Mag-isa niyang tinalo ang kalaban at nakagol. Humanga si Kaede pero sabi ni Rin, may second secret weapon pa sila. Sinabi niyang tumalon si Kaede, kaya nang tumatalon siya, na-distract ang lahat ng lalaki at si Akira ay nakalusot para maagaw ang bola. Lumakas ang loob ni Akira, pero napagtanto ni Rin na nag-backfire ang plano niya. Tumira si Akira, pero nasalo ito ni Yuya agad at namangha ang lahat sa kanyang bilis. Nagtanong si Yuya kung anong dapat gawin sa bola at sabi ni Ryo, ihagis niya lang ito ng malakas. Kaya inihagis ni Yuya. Tumama direkta sa goal ng kalaban at nagtaka siya kung nakascore ba siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Yuya ng isang modeling agency at inaya siyang pumasok sa industriya. Agad niya itong tinanggihan. Nagulat ang manager. Hindi raw ba siya interesado? Sabi ni Yuya, masaya na siya sa eskwela. Dumating si Miu na nagtangkang kumbinsihin siya at nagulat ang mga kaibigan niya na kilala pala niya ang modelo. Ipinaliwanag ni Yuya na nagkataon lang silang nagtrabaho ng minsan. Ipinakita sa kanila ang cover ng paparating na magazine kung saan magkasama sila. Isang poster ng sports event ang lumipad malapit sa kanila. Hinabol ito ni Kaori. Biglang naisip ng manager na gumawa ng article tungkol sa school gamit si Yuya sa photoshoot ng event. Umalis siya para humingi ng permiso sa paaralan. Sa kabilang mundo, nakalaban ni Yuya ang isang skeleton monster. Pero naramdaman niyang hindi na siya lumalakas. Dahil dito, nagpasya siyang pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Doon, nakarating siya sa isang lugar na puno ng matitigas na itim na puno. Hindi kayang magasgasan ng kahit anong normal na atake. Biglang napaisip siya kung bakit lumaki si Akatsuki, pero nagulat siya nang malaman niyang nasa likod lang pala ito. Bigla siyang inatake ng isang mithril boar. Sinubukan niyang gamutin ang sarili, pero muling umatake ang boar. Dahilan para maisip ni Yuya na delikado na ang sitwasyon. Sumugod ang boar para umatake muli, ngunit bigla itong tinilapon palayo. May dumating na kakaibang kuneho. Nagpakilala ito bilang Usagi, at nagulat si Yuya nang malaman niyang nagsasalita ito. Tumayo muli ang boar, pero sinira ito ni Usagi sa isang iglap. Hindi lang ang halimaw ang nasira, pati ang mga matitigas na puno sa paligid ay nadurog. Natingnan ni Yuya ang stats ni Usagi at nakita niyang sobrang lakas nito. May samut-saring titulong taglay. Nagpasalamat si Yuya sa tulong at tinanong siya ni Usagi kung maipapakita niya ang kanyang sipa. Ipinakita ni Yuya ang sipa niya at nakita ni Usagi na may potensyal siya. Nagpakitang gilas si Usagi at sinipa ang lupa. Butas agad ang ilang punong magkakasunod. Inanyayahan niya si Yuya na mag-training sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng ensayo, nagawa ni Yuya na sirain ang isa sa mga puno gamit ang sipa. Sunod naman ay sparring nila ni Usagi. Habang naglalaban sila, naisip ni Yuya kung bakit siya tinuturuan. Sinabi ni Usagi na gusto niya si Yuya na maging tagapagmana niya. Ipinaliwanag ni Usagi na isa siyang divine at tungkulin niyang ipasa ang kanyang mga teknik. Ayon sa kanya, ang divine ay titulong ibinibigay sa mga taong nagmaster ng isang partikular na larangan. At siya ay kilala bilang divine kicker. Tungkulin daw ng mga divine na protektahan ang mundo mula sa mga vile, mga nilalang na bunga ng lahat ng masasamang aspeto ng mundo. Nagtanong si Yuya kung may karapatan ba siyang tumanggi sa pagiging disipulo. Sagot ni Usagi, maaari siyang tumanggi, pero hindi naiiwasan ang laban sa vile, kaya't kailangan nila ng maraming kakampi. Ayaw talaga ni Yuya na maging isang divine, pero naisip niya,
kung gaano kahalaga na maprotektahan sina Knight at Akatsuki. Kaya kahit ayaw niya, gusto pa rin niyang lumakas para sa kanila. Nagpasya si Usagi na ituloy ang training ni Yuya. Pero humiling siya na turuan din siya ni Yuya ng magic. Dahil humanga siya sa barrier na nakapalibot sa bahay nito. Naisip naman ni Yuya na gawa lang talaga iyon ng matandang pantas. Pero sa huli ay nagkasundo sila na magpalitan ng kaalaman. Makikita natin si Yuya na hinahabol ng isang King Mithril Boar. At inisip ni Usagi na ito ang perfect na pagkakataon para sa isang rematch. Nahihirapan si Yuya pero gamit ang kanyang mga sipa at ang whip nagawa niyang talunin ang halimaw. Nagdiwang si Yuya at napansin na nag-drop ito ng maraming SS ranked items. Ipinaliwanag ni Usagi na sa mundo, may mga halimaw pa na mas malakas tulad ng mga SSS ranked at EX ranked monsters. At ang Vile ay higit pa sa mga ito, nasa legendary rank. Biglang may lumabas na notification kay Yuya tungkol sa pag-evolve. Nagsimulang magliwanag ang katawan niya. At kahit hindi nagbago ang itsura niya, nakakuha siya ng maraming bagong skills. Kinabukasan, sumali si Yuya sa table tennis competition at sinabi ng chief na magpakitang gilas siya para sa kanila. Ang kalaban niya ay ang national champion na kilala bilang The Sniper. Napakabilis at devastating ng serve nito kaya hindi nasalo ni Yuya ang una. Pero nang inihambing niya ito sa King Boar na nakalaban niya, madali niyang nasalo ang sunod na serve na nagawa pang bumutas sa mesa. Dahil dito, nag-forfeit si Yuya sa match. Ayaw niyang makasakit ng iba at nagreklamo ang mga photographer dahil masyado siyang mabilis para kuhanan ng larawan. Hinila naman siya ni Kaede para lumaro ng volleyball dahil nasugatan ang isa sa mga miyembro ng team nila. Sumunod din ang chief para kuhanan ng shots. Nang magsimula ang laban, nagulat ang lahat, pumutok ang bola at nasira ang buong court. Agad na sumuko ang kalaban at nalaman ng chief na hindi na naman nila nakuha ang shot dahil na-distract ang mga photographer. Pinakalma ni Kaede si Yuya, sinabing panalo pa rin yon kahit ano pa ang nangyari. Bigla silang nakarinig ng sigaw. Nakita nila si Kaori at nagtanong si Yuya kung anong nangyayari. Nakita nilang may isang miyembro ng team niya ang inaalalayan paalis at binalaan si Yuya na mag-ingat sa serve. Pumalit si Yuya sa tennis match. Sinabi ng mga kalaban niya na kakailanganin din niya ng medical attention pagkatapos nito. Nagsimula ang laro at nag-serve si Kaori. Kaunti na lang at tatamaan siya, pero lumagpas ito. Pinayuhan niya si Kaori at sinubukang i-encourage siya. Muling nag-serve si Kaori, pero naitapon niya ang racket sa halip na ang bola. Naisip ni Yuya na ang estudyanteng na-injure kanina ay hindi inatake ng iba. Si Kaori pala ang nakatama sa kanya. Alam ni Yuya ang sitwasyon, kaya siya na ang pumasan ng buong laro. Sinasalubong ang bawat tira at siya ang nagdala ng buong koponan. Sinubukang tumulong ni Kaori, pero muli niyang naibato ang kanyang racket at muntik nang matumba. Buti na lang at nasalo siya ni Yuya. At sa wakas, nakuha na rin ng chief ang perfect shot. Sa pagtatapos ng araw, sabay na umuwi sina Kaori at Yuya. Nagpasalamat si Kaori sa lahat ng tulong niya at nais siyang ilibre ng pagkain. Ngunit sabi ni Yuya, masaya na siyang kasama siya, kaya wala nang kailangang kapalit. Ngunit hinalikan siya ni Kaori bilang pasasalamat. Samantala, makikita si Usagi na nakikipaglaban sa isa sa mga vile. Ginamit niya ang magic para ipagtanggol ang sarili. Bagay na ikinagulat ng kalaban niyang babae. Hindi raw dapat siya marunong gumamit ng mahika. Nagpasalamat si Usagi kay Yuya sa pagtuturo sa kanya. Nang makita ito ng babae, binago niya ang kanyang prioridad. Napagtanto niyang si Yuya ang mas malaking banta, kaya't umalis siya para hanapin ito. Sa kabilang banda,
Masayang tinitingnan ng agency chief ang susunod na issue ng kanilang magazine. Punong-puno ng larawan ni Yuya. Sigurado siyang mabebenta ito ng husto. Ngunit nag-aalala ang kanyang assistant na baka agawan sila ng ibang agencies kapag nakita ito ng iba. Hindi nag-alala ang chief. Mukhang may plano siyang hindi matanggihan ni Yuya. Sa bahay ni Yuya, sabay silang nag-aaral ni Kaori. Nagpasalamat si Yuya sa pagtulong sa kanya sa math at sabi naman ni Kaori, walang anuman niyon. Lalo't tinutulungan din siya ni Yuya sa English. Pero sa totoo lang, si Yuya ay nagpapasalamat sa language comprehension skill niya, kaya madali sa kanyang intindihin ang English. Sa isang flashback, naglalakad silang pauwi at nalaman natin na malapit na ang exams nila. Nag-aalala si Yuya kung papasa siya at nagulat si Kaori na may bagay pala na hindi magaling si Yuya. Siya ang nagsuggest na mag-aral sila ng magkasama. Doon niya unang nakita sina Knight at Akatsuki na natutulog. Na cute para kay Kaori. Humingi si Kaori ng permiso para gumamit ng restroom. Pero pag alis niya, nag-alala si Yuya kung mahanap ba niya ito. Napunta si Kaori sa harap ng pintuan papunta sa kabilang mundo at agad siyang sinundan ni Yuya. Sabi ni Kaori, parang may tumatawag sa kanya mula sa pintuan. Kinabahan si Yuya, kaya ipinaliwanag niyang ang pinto ay konektado sa ibang mundo. At sinabihan niyang subukang ipasok ang kamay. Hindi ito makalusot dahil may barrier at paliwanag ni Yuya. Tanging mga taong pinapahintulutan niya lang ang makakapasok. Nagtanong si Kaori kung ano ang mundo sa likod ng pinto at ipinaliwanag ni Yuya na ito ay mundo ng mga halimaw at mahika. Sabay pakita ng kanyang magic. Namangha si Kaori. Ikinuwento ni Yuya na dahil sa mundong iyon, siya natutong lumaban. Ang mga kasanayang nakuha niya ang ginamit niya laban sa mga delinkwent, sa paaralan, at para iligtas ang lahat mula sa sunog sa department store. Hindi makapaniwala si Kaori, kaya nialok siyang sumama para makita ang mundo mismo. Hinawakan ni Yuya ang kamay ni Kaori at magkasama silang tumawid sa kabilang mundo. Nagulat si Kaori, totoo ngang may ibang mundo. Ipinaliwanag ni Yuya na doon galing sina Knight at Akatsuki. Sabi niya, si Knight ay isang Fenrir na parang lobo at si Akatsuki ay parang baboy. Pero na-offend si Akatsuki nang marinig ito. Biglang lumabas ang status window ni Kaori at ipinaliwanag ni Yuya na sa mundong ito, ang kakayahan ay nasusukat sa stats. Nagulat siya na ang starting stats ni Kaori ay mas mataas kaysa sa kanya noon, na nagsimula lang na may 1 punto sa bawat stat. Ipinaliwanag niya kung paano siya nag-level up at dahil doon, nagbago ang kanyang anyo. Naramdaman niyang parang nandaya siya at kung hindi dahil sa ibang mundo, baka hindi siya tanggap ng lahat. Pero binago ni Kaori ang usapan at humiling na makita pa ang ibang bahagi ng mundo. Sinabi ni Yuya na mapanganib sa labas ng barrier ng kanyang bahay, pero pumayag siyang ipakita pa ito sa ibang araw. Nangako silang muli gamit ang Pinky Promise at sinabi ni Yuya na panatilihin itong lihim. Naramdaman ni Kaori na may espesyal silang koneksyon at mas napalapit ang loob niya kay Yuya. Samantala, sa kabisera, bumalik na si Lexia sa palasyo. Nagtanong ang hari kung nasaan si Yuya. Ipinaliwanag ni Owen na nagbago ang plano. Naisip ng hari na baka may kinalaman ito kay Luna. Agad umamin si Luna na sinubukan niyang patayin si Lexia. Naglabas ng espada ang hari at tumakbo papunta kay Luna, handang siyang patayin. Ngunit bigla siyang tumigil. Napagtanto niyang napansin ni Luna ang kakayahan ng kanyang espada, na kayang hiwain ang kahit anong sumubok pumigil sa kanya. Kaya brinaki ni Luna ang galaw ng kanyang mga braso.
imbes na salagin ang espada. Nagalit si Lexia sa ama niya. Sinabing siya ang pumiling kunin si Luna bilang kanyang tanod. Sinabi niya na kapag sinaktan ng hari si Luna, kamumuhian niya ito. Nasaktan ang hari sa narinig, kaya sa huli, tinanggap niya si Luna bilang tanod ni Lexia. Pagkatapos nito, tinanong ng hari si Owen tungkol kay Luna. Ipinaliwanag niya na kilala si Luna bilang headhunter ng Dark Guild. Nagtaka ang hari kung paano kaugnay si Yuya sa mga pangyayari. Ipinaliwanag ni Owen na si Yuya ang siyang sumalo kay Luna at siya rin ang nag-uwi kay Luna at Lexia sa kanyang bahay. Pagkarinig ng hari na tumuloy si Lexia sa bahay ng isang lalaki, nagwala siya. Gusto raw niyang putulin si Yuya sa dalawa. Sinabi ni Owen na wala namang nangyari, pero ang hari ay hindi kumbinsido dahil wala siya roon para makasiguro. Samantala, nakita natin ang lalaking nakamaskara na minsang nagtangkang patayin si Lexia. Nalaman natin na siya pala ang unang prinsipe, si Rhaegar. Ikinuwento ng kanyang tauhan na isang noble ang umupa kay Luna para patayin si Lexia. Pero nabigo dahil kay Yuya at si Luna pa mismo ang naging kawal ni Lexia. Binanggit rin ng tauhan na naimbitahan si Yuya sa palasyo at dahil dito nakaisip ng plano si Rhaegar. Ibinigay niya ang kanyang lihim na sandata, isang magic sealing barrier na kayang patayin ang lahat ng mahika sa loob ng saklaw nito. Kapag gumana ito, mawawala ng silbi ang mga magic user na tagapagtanggol ng hari at ang tanging kalaban na lang nila ay sina Owen at Luna. Nag-aalala ang tauhan kung mahuhuli sila kapag pumalpak ang plano, pero tiwala si Rhaegar na maibibintang nila ito kay Yuya. Samantala, nagkaroon ng dagdag na day off si Yuya pagkatapos ng sports competition sa academy, kaya naghanda siya para bumisita sa kabisera. Habang nagsasaka, pinatay niya ang isang sheep monster na nag-drop ng maraming item, kabilang ang isang rare bedding item na nagbibigay ng perpektong tulog. Pumunta siya sa karatig na bayan at nagulat siya nang makita na may cat girls pala sa mundong ito. Pumunta siya sa guild para magbenta dahil wala pa siyang pera sa mundong ito. Napansin ng guildmaster na kakaiba ang pangalan ni Yuya at hindi niya alam kung saan ito galing. Pinaliwanag ni Yuya na galing lang siya sa isang maliit na isla. Dahil sa forma at itsura niya, inisip ng master na isa siyang maharlika. Pero iginiit ni Yuya na karaniwang tao lang siya, bagay na hirap paniwalaan ng master. Nagtanong ang master kung anong gusto niyang ibenta. Nabigla ito nang makita ang item box skill ni Yuya. Kinuha ni Yuya ang ilang peppers at namangha ang master, lalo na sa ganda ng kalidad ng mga ito. Sinuri ito ng master at sinabing pinakamataas na kalidad ng peppers na nakita niya. Pero para kay Yuya, karaniwang sili lang ito mula sa tindahan sa kabilang mundo. Nag-alok ang master ng 100 gold coins at nagtanong si Yuya kung marami na ba iyon. Inamin niyang wala siyang alam sa value ng pera sa kaharian. Ipinaliwanag ng master na 5 ginto ay sapat na para sa isang pamilya sa loob ng 1 taon. Kaya ang 100 ginto ay sapat na para sa 20 taon. Binigyan din siya ng guild card na pwedeng gamitin bilang identification. At nagtanong si Yuya kung paano makapupunta sa kapital. Sinabi ng master na mayroong stagecoach na dumidiretso roon. Nang makarating siya, namangha siya sa dami ng tao. Itinuro ni Akatsuki ang palasyo at kinabahan si Yuya, iniisip na baka hindi siya bagay roon. Pagdating sa palasyo, sinamahan siya ni Owen at sinabing diretso na sila sa hari. Kinabahan si Yuya, hindi raw siya handa. Pero sabi ni Owen, informal lang naman ito. Sa loob ng silid naghihintay na sina Lexia at Luna at nagbigay galang si Yuya sa hari. Biglang binanggit ng hari ang proposal ni Lexia
at nag-umpisang mawala ng kontrol, iniisip na sinulot ni Yuya ang kanyang anak. Pero nagawang pakalmahin ni Owen ang hari. Hindi natuwa ang hari dahil wala man lang dalang regalo si Yuya para kay Lexia. Kaya agad kumuha si Yuya ng bedding set na nakuha niya mula sa Ship Monster. Na-touch si Lexia, pero lalo lang nagalit ang hari, iniisip na nililigawan niya ang anak niya sa harap niya mismo. Sinubukan ni Owen ipaliwanag na hindi alam ni Yuya ang kaugalian nila, habang nagtataka si Yuya kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ni Lexia na ang pagbibigay ng bedding ay nangangahulugang gusto mong pakasalan ang isang tao at matulog sa isang kama. Napagtanto ni Yuya ang pagkakamali niya at naghanda ang hari na pugutan siya ng ulo. Pero biglang umatake ang mga asasin. Inutusan ng hari ang kanyang mga kawal na paputukan ng pana, pero isa sa mga kalaban ang nag-activate ng magic ceiling barrier, kaya't hindi gumana ang magic o mga panangga. Sumugod ang mga asasin, pero pinagtulungan ni na Yuya at Knight na talunin silang lahat. Yumakap si Lexia kay Yuya at pinuri siya, pero nagselos si Luna at hinila siya palayo, habang galit na galit ang hari na nakatingin kay Yuya. Napansin ni Owen ang emblem sa isa sa mga asasin at napagtanto nila na si Prince Rhaegar ang utak ng pag-atake. Kumalat ang balita sa mga kawal at mula noon, nagkulong ang hari sa kanyang silid. Naisip ni Yuya kung ano ang dapat gawin at humingi ng tulong si Owen sa kanya para bantayan si Lexia. Nagpunta si Yuya sa silid ni Lexia pero nag-atubili siyang kumatok nang biglang lumabas si Lexia at niyaya siyang mamasyal sa kapital. Dahil unang beses ni Yuya sa kabisera, ipinaalala ni Luna ang panganib ng sitwasyon. Pero ang sabi ni Lexia, kung magsusugo pa ng mga asasin ang kanyang kapatid, magiging lantad na ang lokasyon nito. Sang-ayon si Luna, pero alam niyang gusto lang talagang lumabas ni Lexia. Kaya sinabi niya na manatili na lang si Lexia sa palasyo at siya na lang ang magpapakita kay Yuya sa paligid. Pero tumanggi si Lexia. Ayaw niyang maiwan si Yuya na mag-isa kasama si Luna. Nag-alok si Owen na siya na lang ang magpakita kay Yuya sa lungsod, habang sila ni Lexia ay mananatili sa palasyo. Pero sabay na tumutol ang dalawang babae. Sa huli, sabay pa rin silang lumabas, habang nakamasid si Owen mula sa malayo. Gustong ipakita ni Lexia ang mga jewelry shops kay Yuya, pero may ibang plano si Luna. Nag-aaway ang dalawa at nakalikha sila ng commotion. Nagtaka ang mga tao sa paligid. Iniisip na noble si Yuya dahil may dalawang magagandang babae siyang kasama. Habang nag-iikot sila, na-curious si Yuya sa Adventurers Guild. Ikinuwento niyang nakapagparehistro siya sa Merchants Guild habang papunta sa kabisera. Sabi ni Luna, dapat magparehistro rin siya bilang adventurer, lalo na't madalas siyang manghuli ng mga halimaw. Makakatulong daw ito sa pag-trade ng materials at pagkuha ng pera sa mga quests. Nagpa siya ring magparehistro si Luna dahil gusto raw niyang magsama sila ni Yuya sa isang quest. Hindi natuwa si Lexia sa ideya, pero inudyok siya ni Luna na magparehistro rin kung gusto niya. Nagreklamo si Lexia sa pagiging magkasama nila, pero sinabihan siya ni Luna na malamang abala si Yuya at wala siyang panahon para sa kanya. Dumating ang clerk na si Amelia at ibinigay sa kanila ang application forms. Sinimulang sagutan ni Yuya ang form, pero napaisip siya sa tanong tungkol sa magic na kaya niyang gamitin. Naalala niyang sinabi ng pantas na ang kaalaman ng mundo tungkol sa magic ay mababaw pa, kaya't hindi niya inilagay ang lahat, lalo na ang teleportasyon. Ang isinulat lang niya ay wind, fire, at water. Sa susunod na bahagi, tinanong kung gaano kalaki ang kanyang magic power.
Pinaliwanag ni Amelia na gumagamit sila ng crystal ball para sukatin ang enerhiya dahil ayaw ng karamihan ipakita ang kanilang status window. Una si Luna, napailaw niya ang bola ng dilaw, pero sinabi niyang hindi talaga siya mahusay sa mahika. Sunod si Yuya at nabigla ang lahat nang biglang mabasag ang crystal ball. Inakala ni Amelia na may mali, kaya't pinag-test siya ulit. Pero ganun pa rin ang resulta. Nag-alala si Yuya kung kailangan ba niyang bayaran ng bola. Pero sabi ni Amelia, okay lang iyon. Pagkatapos, binasa ni Amelia ang kanilang applications at nagulat siya nang makita na 3 klaseng magic ang kayang gamitin ni Yuya. Nagtaka si Yuya kung may problema at ipinaliwanag ni Amelia na ang isang tao na kayang gumamit ng 3 uri ng mahika ay halos alamat na lang sa kanilang mundo. Humanga si Lexia habang si Yuya ay masayang hindi niya isinulat ang lahat ng magic na kaya niya. Ipinasok ni Amelia ang kanilang forms sa isang machine at lumabas na ang kanilang guild cards. Pinaliwanag ni Amelia na bilang mga bagitong adventurer, magsisimula sila sa F-rank. Nagtanong si Yuya kung may required quest, pero sabi ni Amelia, pwede silang mag-quest ayon sa sariling bilis. Basta't sa mga item gathering quests tulad ng pag-ani ng halaman, huwag masyadong maubos ang mga ito para muling tumubo. Pumunta sila sa quest board at nag-isip kung anong quest ang uunahin. Biglang lumapit ang isang babae na nagngangalang Glenda. Gusto raw niyang makipag-team kay Yuya, lalo na't nakita niyang nabiyak niya ang measuring crystal. Pero hinila siya ng 2 babae palayo. Laseng daw siya. Umalis si Glenda pero umaasang magkikita silang muli. Dahil dito, na-realize ni Lexia na kailangan din niyang sumali sa guild para maprotektahan si Yuya sa ibang babae. Sabi ni Luna, isipin daw muna niya si Owen na hirap na ngang kontrolin siya. Lumabas na sila papunta sa field para sa kanilang unang quest, pag-ani ng herbs. Namangha si Yuya dahil ang kanyang discernment skill ay nagbibigay ng instructions kung paano anihin ng maayos ang halaman. Si Luna ay nahirapan dahil ayaw masira ang ugat, habang si Lexia ay masayang nakaalis sa palasyo. Nag-propose siya ng paligsahan kay Luna. Kung sino ang makakakuha ng mas mahalagang herbs, siya ang makaka-date kay Yuya ng 1 buong araw. Pero paalala ni Owen, huwag ubusin ang mga halamang nakatanim. Naghiwa-hiwalay sila at naiwan si Yuya mag-isa. Nakakita siya ng mana healing plant habang si Akatsuki ay nagdala ng halaman na sobrang lason. Pagbalik ng mga babae, dala nila ang kani-kanilang ani at sinimulang suriin ito ni Yuya. Biglang dumating si Owen, hingal at nagmamadali. May impormasyon na raw sa kinaroroonan ng unang prinsipe, kaya't humihingi siya ng tulong ni Yuya. Bumalik na sa palasyo sina Lexia at Luna, habang sina Yuya at Owen ay nagtungo sa lokasyon ng unang prinsipe. Nakarating sila sa isang abandonadong bahay at tila tahimik ang paligid. Sinabi ni Owen na baka nahuli na ng mga naunang kawal ang prinsipe. Pero pagpasok nila sa loob para tingnan, biglang tinamaan ng kutsilyo ang isa sa mga sundalo. Natagpuan nila ang prinsipe na nakatutok ang kutsilyo sa isang bantay. Pero agad na pinakawalan ni Yuya si Knight at naligtas ang lalaki. Pinalibutan si Rhaegar at sinabi ni Owen na sumuko na siya. Pero tumanggi ang prinsipe. Habang humahampas siya ng espada, bigla siyang nagbantang tatapusin ang sarili niya. Iniisip na wala na siyang halaga. Hindi alam ni Owen ang gagawin, pero agad lumapit si Yuya para pigilan siya. Tinangka siyang atakihin ng prinsipe, pero napatumba siya ni Yuya. Nagpasalamat si Owen kay Yuya at naghanda silang dalhin ang prinsipe, pero biglang may sumabog. Winasak ang bahay. Ikinatuwa ng prinsipe ang pagdating ng babae mula sa Vile.
Pero sinuri niya ang sitwasyon at sinabing wala na siyang silbi. Nagulat ang prinsipe. Akala niya tutulungan siya nitong maging hari. Ngunit ipinahayag ng babae ang totoong plano. Gamitin lang siya upang magsimula ng digmaan at maghasik ng kamatayan. Naloko pala siya. At habang naghahanda na ang babae na tapusin siya, sinubukang tumulong ni Owen, pero tinamaan siya ng palaso. Nagtaka si Yuya kung saan nanggaling ang pana, pero sunod-sunod ang pag-atake ng babae. Napansin ni Owen na kaya rin nitong hulaan ang kanilang mga galaw. Ipinahayag ng babae ang layunin niya, lipulin ang buong sangkatauhan. Nahihirapan ang mga knights sa mga palaso at naghandang pumatay ng lahat ang babae, pero ginamit ni Yuya ang magic niya para hipan ang lahat ng mga palaso palayo. Nagpasalamat si Owen sa kanya at nakilala na ng babae si Yuya bilang ang taong kailangan niyang tanggalin. Gusto sana niya itong labanan pero masyado na raw siyang maraming ginamit na lakas, kaya umalis muna siya. Dinakip si Rhaegar ngunit iniwan ni Yuya ang sarili niyang nababalisa sa pagkatao ng babae. Dinala si Rhaegar sa harap ng hari at tinanggalan ng maskarat kasuotan. Kitang-kita ang kanyang katawan na puno ng mga peklat. Hindi kayang tingnan ni Lexia at nalaman natin na siya pala ang dahilan ng mga sugat ng kapatid. Minsan siyang nawala ng kontrol sa magic at si Rhaegar ang nadamay. Dahil sa mahikang iyon, nabaliw siya. Nagkaroon ng pananabik sa pagkasira. At ang tanging paraan para mapigil ito ay ang saktan ang sarili. Sinisi niya ang hari dahil pinabayaan siya at itinago sa publiko na parang hindi na siya umiiral bilang unang prinsipe. Nakarelate si Yuya sa kwento ni Rhaegar. Nakiusap si Rhaegar na tapusin na ang paghihirap niya, ngunit biglang sumingit si Yuya. Sinabing baka may paraan para matulungan siya. Kinuha niya ang kanyang healing juice at kahit tinutulan ito ni Rhaegar, gumaling ang lahat ng sugat niya. Nagulat ang lahat at tumakbo agad si Rhaegar sa salamin. Hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Yuya na ang healing juice ay mula sa cure-all herb na tinatawag na alamat sa kaharian. Nagpasalamat ang hari sa kanya sa paggamit ng ganitong napakabihirang item. Pero sabi ni Yuya, tumutubo lang iyon sa kanyang hardin. Tumawa si Rhaegar, iniisip na kahit gumaling siya, may sentensya pa rin siyang kamatayan. Nagtanong si Lexia kung anong krimen ang ginawa niya. Sagot ng hari, ilang beses siyang nagtangkang patayin si Lexia. Pero sabi ni Lexia, dahil laban sa kanya ang krimen, pinapatawad niya si Rhaegar. Tumutol ang hari dahil pati siya ay inatake rin ni Rhaegar. Pero ipinilit ni Lexia kaya pumayag na rin ang hari at naligtas si Rhaegar sa kanyang sentensya. Pagkatapos nito, pinag-isipan ng hari kung anong gantimpala ang ibibigay kay Yuya. Iminungkahi ni Lexia ang kasal sa kanya at nag-aalok din si Luna. Pero sa huli, ginawaran siya ng titulong Lord Knight at binigyan ng lupain at isang mansyon. Bumalik si Yuya sa kanyang silid para magpahinga at agad siyang nakatulog. Ngunit nanaginip siya tungkol sa laban nila ng mahiwagang babae at natalo siya sa panaginip. Pagkagising niya, nasa paaralan na siya at kinulit siya ng mga kaibigan kung gusto niyang gumala. Pero tumakbo siyang paalis pagkatapos ng klase. Hindi man lang pinansin si Kaori. Lahat ng iniisip niya ay ang mahiwagang babae. Bumalik siya sa kabilang mundo at nagsanay ng todo, handa sa susunod nilang sagupaan. Biglang may naramdaman si Knight at inatake sila ng babae. Nagtaka si Yuya kung bakit siya inaatake. Ipinahayag ng babae ang kanyang paghihiganti at sinabi niyang maaaring si Yuya ang hadlang sa kanyang plano. Samantala, dumating si Kaori sa bahay ni Yuya para sana makipag-aral. Bukas ang pinto kaya
Pumasok siya at naglibot sa kabilang mundo. Hinahanap si Yuya. Ngunit nakarinig siya ng mga pagsabog sa malayo. Nagpapakawala ng mga palaso ang babae kay Yuya. Pero sinugod siya ni Yuya kasama si Knight. At naipasok niya ang isang sipa, kasunod ang atake ni Knight. Namangha ang babae, iniisip na kailangan niya nang patayin si Yuya bago pa ito lalo pang lumakas. Sunod-sunod ang tira niya ng mga palaso. Nakita ni Yuya si Kaori sa lugar, kaya tumakbo siya para protektahan ito. Nagkaroon ng malaking pagsabog at naghahanda na ang babae ng kanyang pinakamalakas na atake para tapusin si Yuya. Ngunit biglang dumating si Usagi at pinigilan ang atake. Humingi ng paumanhin si Usagi sa pagiging huli. Sinabing nagsagawa siya ng imbestigasyon. Nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Yuri. Nadiskubre rin niya na si Yuri ay alagad ng Divine Archer. At ipinahayag ni Yuri na pinatay ang kanyang guro. Kaya naghahanap siya ng paghihiganti para sa kanya. Sabi ni Yuri, palaging huli si Usagi dumating, samantalang ang kanyang master ay lagi-laging pinoprotektahan ang mga tao. Ngunit pinagkanulo rin siya ng mga ito sa huli. Sagot ni Usagi, tungkulin ng mga divine na labanan ang mga vile at ang paggamit ng kanilang mga kakayahan para sirain ang mundo ay labag sa kasunduan nila sa planeta. Ngunit ayon kay Yuri, mana lang daw niya ang mga kasanayan ng isang divine at hindi niya tinanggap ang titulong iyon, kaya hindi siya sakop ng kasunduan. Nagpatuloy ang kanilang laban at ginamit ni Yuya ang parehong galaw na ginamit ni Usagi upang iligtas siya. Lumikas siya ng butas sa depensa ni Yuri at naipasok ni Usagi ang isang malakas na sipa. Ngunit tumangging sumuko si Yuri, patuloy sa kanyang paghihiganti. Tiningnan niyang walang halaga ang mga tao at nagsimulang gamitin ang kapangyarihan ng vile. Sumigaw siya ng malakas at hirap si Yuya na tumayo sa lakas ng enerhiya. Sumugod siya kay Usagi at nagpalitan sila ng malalakas na atake. Tinamaan si Usagi at tila lumalala ang sitwasyon, pero biglang tumakbo si Akatsuki patungo sa labanan at ina-activate ang kanyang Holy Ground skill. Naalis nito ang kapangyarihan ni Yuri at nagkaroon ng pagkakataon si Yuya na patumbahin siya. Ipinaliwanag ni Usagi na bukod sa mga divine, mayroong ding mga holy beasts na lumalaban sa mga vile at mukhang isa si Akatsuki sa kanila. Sabi niya, hindi na muli magagamit ni Yuri ang kanyang vile powers, kaya iniwan na niya ito sa pangangalaga ni Yuya. Biglang tumakbo si Kaori papunta kay Yuya, pero may halimaw sa likod niya. Pinatumba ito ni Yuya gamit ang isang atake lang, at nagulantang si Kaori. Ipinaliwanag ni Yuya na ganito talaga ang buhay niya sa mundong ito. Nagtanong siya kung natatakot si Kaori, lalo na't nakita niyang may pinatay siya sa harap niya. Inamin niya na umangat ang level niya sa mundong ito at inakala niyang isa siyang mandadaya. Kaya baka hindi na siya magustuhan ni Kaori kung alam niya ang totoo. Pero sumagot si Kaori, hindi daw iyon totoo. Sabi niya, hindi naman nagbago si Yuya simula pa lang noong una siyang iniligtas nito. Mabait pa rin siya at gusto na raw niya si Yuya mula pa noon. Diyan na muna nagtatapos ang anime serye recap sa ngayon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel, mga katropa. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.